Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Ngayon po tayo ay nasa nabawasan na ikatlong linggo ng taong 2026. Ano po, so ika-apat. Parang 49 weeks na lang po ang natitira at 2027 na uli. Ano po? At ang atin pong pag-aaral ay kanina kasi na-mention parang ni Pastor na maiksi pero ang dami ko po kasing notes na, sa Bible ko, daming quote na verses. Kaya po tayo po'y mag-aaral at nawapay patuloy itong maging encouragement po para sa atin. At before po we start, please join me po sa isang maiksing panalangin. Yes, Lord, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Father God in heaven, muli po, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa buong maghapon, sa buong linggo na pinagkaloob niyo po sa amin, sa proteksyon at pag-iingat po sa bawat isa, sa bawat kapatid po na patuloy, Lord God, na nakakasama namin sa panalangin, Panginoon, ganun din po sa iba po pong kapatid na may kabisihan sa ngayon ay kami po ay dumadalangin sa inyo na patuloy niyo po silang bigyan ng conviction, Panginoon. Ano man po kanilang kadahilanan, Lord, ay nawa, Panginoon, na makasama po namin sila rito, Panginoon, physically, makasama namin na manalangin, Panginoon. At nawa rin po, Panginoon, salamat din po sa mga provision, sa lahat po ng blessings, sa protection na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa, sa pamilya po, Panginoon, na nandito at nasa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon na bigyan niyo po kami ng makalangit na kaisipan at pangunawa, Panginoon. Maunawaan namin ang inyong salita at nawa rin po, Panginoon, na ako po'y inyong itago sa inyong presensya at nawa po'y ang inyo lamang pong salita ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon, at naway patuloy po itong magbigay ng encouragement, magbigay ng kaunawaan sa amin, at magbigay din po ng hamon sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samat dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang text po natin ngayon ay actually po nabasa na rin ni Pastor Oliver. Ayun. Start the year right. So, sabi ko nga po, 49 weeks na lang po ang natitira sa taong 2026. At sigurado yung ibang wala rito, naka-absent na agad sila ng ilang linggo sa ating gawain. At nawa ay patuloy natin silang ipanalangin na makasama natin, sa bigyan ng importansya yung mga ganitong gawain para sa Panginoon. Hindi lamang po yung Friday tuwing worship service. Sabi po rito, start the year right. Ang text po natin ay Acts chapter 2 verse 42. Kinuha ko lang po yung Acts 2:42 para ipakita lang kung paano sinimula ng tama ng mga bagong mananampalataya. Kasi po sabi po diyan, kung mapapansin nyo, nabasa na rin kanina ni Pastor Oliver, kasi after po nung mabaptize yung mga believers, ay sabi po dito ay, and they continued, nag-continue yung mga kapatid sa bagong buhay nila, sa bagong simula nila. Kung alam po natin yung story talaga na maraming, since Pentecost, maraming tao ang pumunta, nasa labas ng Israel, nagpunta sila to celebrate yon sa Jerusalem at nakapakinig sila ng pagtuturo ni Pedro by the guide of the Holy Spirit.
At nagkaroon daw sila doon ng prick in their heart o nagka-cut in their heart at na-convict sila at sila ay nagpabautismo. Tinanong nila, paano po ba maligtas? At after po noon, ayan, nag-stay sila doon sa Jerusalem at sabi rito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Sabi po, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, dyan po nila inumpisahan. So tayo, ang question sa atin, paano natin inumpisahan yung taong 2026? Sabi, start the year right. At sana, habang tayong mga narito, in-start natin ng tama, tapusin natin ng tama. Saka strong, finish strong and right. Sabi po rito, ito po ay isang survey, isang article sa YouGov, noon pong December 9 hanggang December 14 kinuha po ito sa bansang Amerika. At mayroong mga iba't ibang ages yung in-interview, yung kinuhaan. So makikita po natin, sabi rito, a new YouGov survey explored Americans' New Year resolutions, their thoughts on 2025 and what they're expecting for 2026. The most common New Year's resolution for 2026 out of 25 included in the survey, exercising more. Ano po? Ay, maliit pala. Hindi ko nabasa. So, ayan po. Kung makikita po natin dyan na marami doon sa na anong survey na yon, sabi nila sila ay mag-exercise, being happy, 23%, eating healthier, 22%, saving more money, and improving physical health. So, doon sa mga tao na na-interview na yon, nakita natin na more on, ang ng mga tao ay laging pang sarili. Kung mapapansin niyo po dyan, parang ikasampu lang dyan, yung usapin ng spiritual, yung praying more. Tama po, 15%. And then after doon sa mga pahuli, parang sinabi dyan ay, nasa na yung, meron pa po isa dyan regarding sa spiritual, regarding po sa spiritual matter. So, makikita natin na even they are, alam natin na more Christian people do sa bansa na yon, pero ang tingin ng tao, doon lagi sila nag-i-start. Doon lagi tingin nila more on sa kanilang sarili, more on paano madidevelop, paano magiging masaya. Sabi ito, saving more money. But tayo pong mga mananampalataya, tinuturuan tayo ng Biblia kung paano umpisahan ng tama ang everyday, paano umpisan? Manalangin. So dito, umpisa natin ang taon na to, meron lang pong 3 puntos. I remember po nung last time do sa BS group namin, January 1, nagkaroon kami ng parang sa mag-asawahan. Lahat nag-share, nanay man o tatay, ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon sa taong 2025. So lahat doon, inumpisahan yung taon para magpasalamat, inumpisahan yung taon para i-encourage yung mga kapatiran, ipakita ano ba yung na-experience ko sa taong 2025. At habang umuwi nga po kami ng Epoy nasabi namin na talagang napakagaling ng Panginoon, napakakapangyarihan ng Panginoon para kumilos sa bawat kapatiran. Magkakaiba ng mga problema, magkakaiba ng naranasan, subalit hindi sumuko at yon patuloy na nasolusyonan o nabigyan ng aksyon yung mga idinalangin noon. So, we're very thankful sa pangyayari na yon na inumpisan ang 2026 by praying at by thanksgiving kay Lord. So, paano ba natin ma-start yung New Year, yung itong taon na to ng tama? Meron lang pong 3 puntos na pinrefer dito. Una po ay, by having a God-centered life. Sabi po rito, a God-centered person has found that the pursuit of God
is life, God is life, highest calling. Ano po? Pursuit of God is life, highest calling. So sabi po sa Jeremiah 29:13, babalikan ko lang po ito. Sabi po rito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Ang usapin po ay hindi po sa kaligtasan. Alam natin paano tayo naligtas. Hindi tayo ang naghanap sa Panginoon. Panginoon ang naghanap sa atin, di ba? God came here to seek and save the lost. Pero ito pong usapin na to is about sa sincere prayer na sinasabi rito, "If you will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, mayroong sincere na panalangin tayo para mas makilala natin ang Panginoon. Kasi sabi, yan daw yung highest calling sa isang God-centered na tao. Ano po? Sabi po sa Deuteronomy chapter 4, verse 29, "But if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul." At yan din po ang sinabi sa Acts chapter 17:27. Nang i-remind po ito ni Pablo sa mga taga-Athens. Ano po? Kung maalala niyo po, sabi po doon, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Kasi alam natin, sabi nga doon ni Pablo, na meron kayo doong Diyos na hindi nyo kilala. Pero sinasamba nyo, sabi, to the unknown God. Ano po, sa Acts chapter 17, do sa mga taga-Athens. At ipinakilala ni Pablo, unti-unti do sa mga tao na yon, kung sino ba ang Panginoon. Earthly enticement lost much of their attraction for someone who has been in the presence of the Lord God Almighty. Kung ikaw po ay isang God-centered person, so kailangan nga, sabi dito, kailangan natin maging yung ating buhay maging God-centered. Kasi ito po yung nadudulot noon. Sabi rito, earthly enticement lost much of their attraction for someone who has been in the presence of the Lord God Almighty. Attitudes, desires, and relationships, nababago po yan. Ano po, pag ang Panginoon na talaga ang sentro ng buhay mo, yung mga makamundong desire mo o yung mga makamundong pag-uugali mo, nawawala yan o nababawasan yan unti-unti. Ano po. And sabi po rito, attitudes, desires, and relationships are altered by that encounter, and the Word of God becomes a lifeline. So laging, sa isang God-centered na tao, ang lifeline niya lagi, yung salita ng Diyos. Di ba, sa Who Wants to be a Millionaire, kapag hindi mo kaya sagot, machuchugi ka kapag natawag ka dun sa lifeline mo. O call a friend or something, di ba, 50-50. So, ganito daw po ang God-centered na tao. Ang lifeline niya ay yung Word of God. Number 2 po, God-centered life is marked by the fruit of the Holy Spirit. So alam po natin ang Galatians chapter 5 verse 22. Sabi po rito, "For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control." So these are not personality traits that we can work on. Kayo po ba'y naniniwala roon? Itong fruit of the Spirit na to, hindi ito basta-basta akala lang natin personality traits daw na magagawa natin at our own. Magiging kang mapagmahal, magiging kang... But hindi. Sabi rito, they are called fruit of the Spirit because as a fruit naturally produces fruit, a life that is God-centered naturally produces godly qualities. Natural po na lumalabas yan. At hindi man natin nakikita, yan po yung nakikita ng ibang tao na dating kilala ka kung nung unbeliever ka at nung na-transform ka at naging believer ka. Nakita nila yan kung paano kumilos ang Espiritu, ang Holy Spirit sa buhay mo. Yung dati kang magagalitin o dati kang kung ano nung lumalabas sa bibig o dati ka na sa pera or something, na po yan,
sabi rito na kung ikaw ay isang God-centered, it will naturally produces godly qualities. Pangatlo po, a God-centered person pay less attention to the applause of this world. So, ang isang God-centered person ay hindi nag-e-expect ng mga pagkakilala, no, palakpakan ng mga tao, o kahit kapatiran, palakpakan ng tao, makilala ka ng kapwa, hindi po ganon. Sabi po sa Matthew chapter 25, 21 to 23, ito yung tinutukoy about sa parable, di ba? Yan ang inaantay natin actually. Yung pag tayo'y namatay, wala na tayo rito sa mundo, yung harap tayo sa Panginoon at sasabihin sa atin, di ba? My good and my faithful servant. Sabi po rito, his master replied, well done, good and faithful servant. At sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So ganito daw po yung God-centered na tao. Hindi nag-ano sa mga mundo at saka hindi na ano yung fame at yung gusto mong sumikat dito. Hindi po ganon. A God-centered person motivation is the anticipation of hearing the words. Ito po yung katulad sa Matthew 25, 21 and 23. Well done, good and faithful servant, when this life is over. Rather than acquiring fame and fortune for themselves, they use their financial assets for purposes that are heavenly and eternal. So, sa akin po, ako nagpapasalamat ako sa mga kapatid na nakikita natin na talagang handang tumulong, yung nagbibigay para sa ikalalago nung ministry. Yung mga nag-donate or something. So, kahit sila ay sobra man sila sa kanilang assets o sila man ay may kakulangan, but nandun yung puso nila, sabi, they use their financial asset for purposes that are heavenly and eternal. And last po, sa point number 1, a God-centered person shares the insightful goal of John the Baptist. So alam naman po natin yung sinabi niya sa John chapter 3 verse 30. Sabi po, he must increase, si Jesus Christ, but I must decrease. So lahat po ng ginagawa natin, if you are a God-centered person, lahat po yan para to glorify God. Para maitaas ang ngalan ng Panginoon. Hindi ako gumagawa sa ministry o nagpapagamit dito para sa isang tao, kundi ako nagpapagamit para sa Panginoon, para makita ng mga kapatiran kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. So dapat ganun po lagi. If you are a God-centered person, inaano natin yung goal na God must increase, but I must decrease. So especially po, dapat yung humility laging nakaakibat din sa God-centered person. Sabi po rito, a fine but distinct line exists between being God-centered and being religion-centered. So ito po yung nakakatakot o kumbaga minsan ay may nalilito or kalituhan sa Kasi sabi rito, many religion-centered people think that their lives revolve around God, when in truth, they are enslaved to the religious system. Kahit po mga believers yan. Sabi nga rito, kahit Christians denominations. Kasi akala natin, parang lang po yan Ang tagal mo nang dumadalo sa church, akala mo member ka ng church, attendee ka lang pala. Paano ka naging member kung tuwing ikaw ay iniimbitahan ng isang kapatid na baka meron kang ministry, baka gusto mong, lagi kang tumatanggi. Baka gusto mong mag-Bible study tayo, lagi kang tumatanggi. Baka gusto mong mag-join ng prayer meeting, lagi kang tumatanggi. Pero feeling mo, member ka ng church. So, ganun yung nakikita na, sabi rito, akala ng iba, they were nagsaserve
sa isang Diyos. Yung pala nakapaloob lang sila doon sa religion religious system. Sabi rito, many religion-centered people think that their lives revolve around God, when in truth they are enslaved to a religious system. Many false religions and even some Christian denomination focus so much on strict performance standards that the relationship with God Himself is pushed into the background. Neither being church-centered nor being activity-centered can substitute for being God-centered. Amen po? So, nakikita po natin dito, yung may mga churches na nagpo-focus sila sa ganda, kung paano magpe-perform, kakanta, paano mga gamit, ang mga bihis, But sabi rito, that relationship with God Himself is pushed into the background. Yung time na dapat pasalamatan, i-worship mo ang Panginoon, natatabunan siya. Natatabunan ng mga iba't ibang programs, iba't ibang activities. At yung Panginoon na dapat ay siya yung nasa unahan, nawawala, na ilalagay sa likod dahil nga sa mga strict performance standards. Mostly yung mga mega churches, ganun na nangyayari. Halos yung mga miyembro nakapokus sa emotion nila. Kapag daw kumanta, talagang nag-iiyakan, na talagang napapairal yung yung ganung culture nila, Tapos may mga usok na, may mga fog machine na talagang nag-uusok pa sa tabi, and then para daw mapil yung Holy Spirit. It's very wrong. Sabi po rito, another distinction must be made concerning the identity of one's God. Many religions have created their own gods. So kung titingnan po natin, alam naman natin yung mga ibang relihiyon na maraming Diyos. At pag minsan ay nagiging yung kanilang, sila na mismo, ang tingin nila sa sarili nila, sila na yung Diyos. So, and people may center their lives on those gods. But such false religious system lead to very different ends from the biblical Christianity. Hindi po yun ang tinutukoy. Kasi sa ano bang sabi ng Bible? God-centered refers to the one true God revealed in the Bible and manifested in the person of Jesus Christ in John chapter 10, verse 30. Sabi po sa John chapter 10, verse 30, I and the Father are one. So, napakalinaw na si Jesucristo ang Panginoon. Even in John chapter 14, verse 9, na kung saan ay si Philip ay nagtatanong, sabi niya rito, in verse 8, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Jesus answered in verse 9, don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. So it's very clear po na yung God na sinasamba natin ay is in the person o nag-manifest sa person of Jesus Christ. At hindi katulad ng ibang relihiyon, na akala nila ay nagsumasamba sila sa tunay na Diyos, na maraming Diyos, ay hindi po, kasi hindi yun ang sinabi ng Biblia. A truly God-centered life feels of balance. Ito po. Sabi rito, a truly God-centered life feels off balance when prayer or personal Bible study is lacking. Ganito ba tayo na yung parang manhid na tayo na hindi dumalo sa mga gawain na ganito? Sabi kasi rito, ang God-centered life daw ay na-off balance kapag hindi ka nakadalo ng mga panalangin, hindi ka nakapag-pray sa isang araw, o yung Bible study mo, hindi ka nakakadalo, meron talagang conviction, meron talagang mag-ano sa'yo na parang panghihina. And his motivation to return to those practices stems from desire. So ito naman po, yung God-centered ay talagang idini-desire niya. Kapag ikaw ay hindi nakadalo, kapag next week, dadalo talaga ako. O next week, ako'y dadalo sa prayer ministry, o next week talaga ako So, ganun po, ganun daw yung God-centered. So, makikita natin sa Bible, kung di ba,
one example of this is the mga Pariseo. They were, parang nakakulong sila dun sa tradition. Ano? Nakakulong sila sa tradition, nakakulong sila doon sa law. Na akala nila ay tama yung Diyos na sinasamba nila. Subalit nakain sila ng religious system na yon. At yun po ay tinatawag ding legalism. Sabi ni John Piper, legalism is the conviction that law-keeping is the ground of our acceptance with God. So kung ikaw ay laging nakapaloob, so parang yung nag-o-oppose doon sa ating doktrina na by grace we are saved. Ano po? So ganun yung mga Pariseo na kailangan lagi may works. Ganun ang mga Katoliko. Ganun na kailangan kaakibat yung paggawa para maligtas. So nakita rin natin kung paano yung last week sinelebrate yung Black Nazarene, di ba? Sabi, pinakamahabang oras na nangyari yon yung translasyon. Sa pinakamahaba, but biro mo napakarami. Na akala nila nung mga tao na yon, they were serving the true God. Subalit hindi po. Kasi napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Kasi kung akala nila ay nag-serve sila sa tunay na Diyos, yun, nagkakamali sila. Nandun sila sa loob ng religious system. Nakapaloob sila sa traditions. And God-centered people are not self-centered. So napakalinaw naman po nito. Self-centeredness is a sin because it leads to being devoted to self-gratification and overlooking others people's needs. So nandiyan na yun, hindi wala ka ng pakialam sa iyong kapwa. Nandiyan na yung pagiging makasarili mo. So it is not God-centered. So, ginamit po yan sa NIV, sabi rito sa Romans chapter 2 verse 8. Sabi po, but for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. So yung self-seeking kasi, yan yung self-centeredness. O yung, sabi rito, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. Ano po? Self-centeredness and self-love are totally antithetical to the teachings of Scripture. So talagang salungat sa tinuturo ng Scripture, ang pagiging self-centered. Kasi ang sabi po, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So, sabi po, antithetical. So talagang nag-o-oppose siya do sa turo ng Biblia kung ikaw ay self-centeredness o self-love. Ano po? So, every act of self-love is rebellion against the authority of God. Self-centeredness is rooted in one fleshly desire to please self more than God. In essence, it is the act of supplanting God's authority, pinapalitan na po, with one's own ego. Jesus strikes at the very heart of the sin of self-centeredness with this unequivocal declaration. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So napakalinaw ng turo ng Bible. So to deny oneself means letting go of the material things used to gratify self. To deny oneself is to let go of selfish desires and earthly security and focus instead of the interests of God. Kasi kung paghahawakan natin yung Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and all the things shall be added. So doon pa lang hindi ka na dapat kabahan kung ano yung mga earth. Kung ikaw ay paano ako after nito, paano ako. Seek first God. At ang Panginoon na po
ang magpro-provide kung ano man ang kakailanganin natin sa pang-araw-araw. So after po ng by having a God-centered life, ang number 2 po natin, by building a life in a solid rock. So how we start right? By building a life in a solid rock. We're very familiar po sa parable na to. Sabi po rito, therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended his saying, the people were astonished of his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Kanina po sa GC ng QEC AK, nakita nyo yung devotion doon. James verse 22 ba yun? Pastor Charles, ano? Diba? Sinabi doon na we will be doer, hindi lang hearer. Same lang po yan no sinasabi rito sa Matthew chapter 7 verse 24. So, kung gusto mong umpisahan ng tama ang taon na to, ano po, we build our life in a solid rock. Doon tayo, bibuild natin kasama ang Panginoon ng ating foundation, si Jesus Christ. Kaya, dito in-highlight ko yung therefore. Kung makikita nyo from chapter 5 hanggang chapter 7, sa turo niya dun sa from Sermon in the Mount na po, dito lang siya nagsalita, dito niya sinabi na kailangan gawin. Kailangan may action. Kasi yung more on principle, more on doctrines, more on righteousness, yung tinuturo ng Panginoon that time. Pero pagdating po rito, sinabi niya, kailangan yung mga napakinggan nyo mula chapter 5 hanggang chapter 7, kailangan yung gawin. Sabi, and do it them. Kasi kung yung napakinggan lang nila, yung chapter 5, hanggang dyan at hindi nila ginawa, they will considered foolish. Ano po? Kaya kailangan tayo ay doer ng ating mga tinuturo, ng sinasabi natin dito sa pulpit. The proper foundation for a life is Jesus Christ our God. Not just hearing the word, but doing it or put into practice. Because true wisdom is demonstrated through action and obedience. The foundation of our lives determine our ability to withstand life's challenges. Amen po? Building on Christ ensures stability. So nakabase do sa foundation. Kung ano man yung ating buhay, kahit gaano kalakas ang mga maranasan natin ng mga problema or anything, at si Christ ang ating foundation, 100% hindi tayo babagsak. So like the wise man, we must discern and choose the right foundation. Avoiding the shifting sands of worldly values. Baka mamaya, naka-focus ka sa foundation na, okay, marami akong pera. Kayamanan ng iyong foundation. Kung ikaw ay pumapasok ng maaga, takot ka matanggal sa trabaho, talagang yung career ang iyong foundation. Dahil pagtanda ko, magiging manager ako. So talagang yun ang iyong ginagawang foundation. Takot ko matanggal. Paano kung tanggalan tayo ng hininga ng Panginoon? So wala na. So nandun dapat yung ating foundation kay Jesus Christ. So a life built on Christ will endure trials and tribulation, much like a house on a solid rock withstands storm. All through the Sermon on the Mount, Jesus presented himself as the final authority on and the fulfiller of the law. So integrating Jesus' teaching into the daily life requires sa atin, paano natin mapagana yan? Sabi dito, intentionality and commitment kailangan po, leading to spiritual growth and resilience. So, yun nga po, let us be doer. Yung mga sinasabi natin ay hindi lang pwedeng dito lang sa bibig.
Last po, point number 3, to make our start right, having a God-centered life, and then, now number 3 is studying and understand this word. Sabi po sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Knowing how to study the Bible is important. Kaya po talaga napakahalaga ng Bible study po. Determining the meaning of Scripture is one of the most important tasks a believer has in this life. God does not tell us that we must simply read the Bible, we must study it and handle it correctly. Yan ang sinabi ni Paul kay Timothy. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Kinumpare pa nga niya sa laborer, na talagang masigasig. Alam natin ang mga laborer, masigaan na mag-aral. Sabi dito, magtrabaho, masigasig magtrabaho. Dito, dapat masigasig kang mag-aral. And rightly dividing the word of truth. So you need to handle it correctly. Hindi yung mga ibang, yung mga out of context. So kailangan talaga you handle it correctly. Sinabi to ni Paul kasi si Timothy pupunta sa Galatia, napakabata, haharap siya sa mga Judaizers doon. So kailangan mag-aral. So sabi po rito, therefore, we must study it and handle it correctly. Studying the Scripture is hard work. A cursory or brief scanning of Scripture can sometimes yield very wrong conclusion. Kung naalala nyo, nung high school na-mention sa inyo yung scheming and scamming ba yan? Yung kapag nagbabasa ng libro, yung mabibilis. Di ba? Tapos alam na ito yung nakuha ko dito, yung idea ko. Hindi po pwede yung scheming and scanning. Yung ini-scan lang. So, a cursory or brief scanning of Scripture can sometimes yield very wrong conclusion. Therefore, it is crucial to understand several principles for determining the correct meaning of Scripture. Lapit na po tayo. To study the Bible, we must pray. Ito pong kauna-unahan natin gawin. To study the Bible, we must pray and ask the Holy Spirit to impart understanding, for that is one of His functions. John 16, verse 13. Sabi po diyan, John 16, verse 13, sabi po, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. So napakarami pong ministry actually ng Holy Spirit. Kung makikita natin, nandun tayo sa pag-aaral sa ating joint BS, about the Holy Spirit. Napakalawak, napakaraming ministry o napakaraming function, napakaraming works niya. Sabi po rito, ministries of the Holy Spirit is the calls to ministry, baptismal medium, channel of divine revelation, empowers, fills, guarantee, guard, helps, illuminates, indwells, intercede, nagpo-produce ng fruit, nagpo-provide the spiritual character, ang Holy Spirit, nagre-regenerates, nagko-convict ng sin, nagsasanctifies, nagsiseal, nagseselects overseers, source of fellowship. Diba? One Spirit lang tayo dito ngayon. So source of liberty, source of power, source of unity, and Holy Spirit is also a teacher or source of spiritual gifts. So napakarami po. So isa lang po ito sa function ng Holy Spirit. Kaya kailangan nating manalangin. Kasi siya yung magtuturo sa atin, siya yung mag-guide. So just as the Holy Spirit guided the apostles in writing of the New Testament, He also guides us in the understanding of Scripture. Amen po? Naniniwala ba kayo rito? He also guides in the understanding of the Scripture. The Bible is God's Word, and we need to ask Him what it means. If you are a believer,
the author of Scripture, the Holy Spirit, dwells inside of you, and He wants you to understand what He wrote. Siyempre, anak ka ng Panginoon, gustong ano to ng Panginoon. Oh, sige Jason, pag-aralan mo, tutulungan kitang matutunan yan. Kaya nga po, nagbibigay tayo ng mga ng last meeting na mention doon na napakaganda tingnan na kung lahat ng mananampalataya nga po, every Friday, dala yung kanilang Bible. Kasi nagbibigay tayo ng Bible, parang nagbigay tayo ng Bible sa visitor, pero pag tinignan ng visitor, yung mga nag-church, wala namang Bible. So parang, tapos pagdating mo sa bahay, yung Bible mo, napakalinis, walang puro alikabok, pero napakalinaw pa na sulat, walang kaguri-guri, o wala man lang mga notes. So, let us encourage ourselves po na dali natin yung ating mga Biblia. So, number 2 po, to study the Bible, we cannot pull a verse out of verses that surrounds it and try to determine the meaning of the verse outside of the context. So, maging maingat tayo, hindi tayo basta-basta na lang na para lang ma-suit yung ating, lalo sa emosyon, sa pakiramdam, o kaya magbibigay ka ng payo sa kapatid, gagamitin mo yung mga ganitong verses, which is, sabi rito, hindi tayo basta-basta nagpupul na a verse out of the verses. We should always read the surrounding verses and chapters to understand the context. While all of the scripture comes from God, in 2 Timothy chapter 3 verse 16, which is God-breathed, di ba po? Sabi po ron, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And in 2 Peter chapter 1 verse 21, ang sabi po rito, for prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God. Sabi, kahit sila'y propeta, but prophets, though human, spoke from God, and they were carried along by the Holy Spirit. So, sabi po, God used men to write it down. These men had a theme in mind, a purpose of writing, and a specific issue they were addressing. Napakahalaga rin po niyan. Dapat to sa pag-aaral ng Biblia, makita natin yung mga, dapat parang umiikot sa atin yung mga ganitong tanong. Kung mapapansin natin, meron kasing iba't ibang writing style, yung mga sina Matthew, si Mark, si Luke, at may iba't iba rin po silang tema. Kung makikita natin si Matthew, marami siyang ginamit na Old Testament quotes. Kasi sino yung kanyang listener? Mga Jew. So they are familiar doon. Bakit sa Matthew hindi sinabi yung tax collector at yung Pharisee? Which is take advantage yun kay Matthew kasi tax collector siya. Hindi yun nilagay doon, but nilagay sa ibang synoptic. So, nakikita po natin at ano ba yung tema ni Matthew? Ipakilala si Jesus Christ sa mga Jew na He is the Messiah, He is the King. Di ba po? And then pagdating kay Mark, anong style ni Mark? Pinakita niya roon na si Jesus Christ is servant. And then pagdating po kay John, yung deity ni Jesus Christ. So, makita po natin dito na we should understand the background of the book we are studying. It's helpful to know who wrote the book, sabi ko nga po, to whom it was written, when it was written, and why it was written. Also, we should take care to let the text speak for itself. Napakahalaga po nito. Ito hindi ko malilimutan na tinuro sa akin ng pastor ko. Sabi niya rito, let the text speak for itself. Huwag po tayong maging masyadong yung parang advance mag-isip na pinipili ko yung mag-explain. Sabi po rito, because sometimes people will assign their own meanings to word in order to get the interpretation they desire. Kasi po, magsasalita talaga tong scripture. Meron talaga merong time na hanggang dito lang. Ito'y applicable lang sa generation nila. Hindi applicable ngayon, pero tayo pinipilit natin. So hindi po ganoon. Let the text speak for itself. And
Number 3 po, to study the Bible, we should not think of ourselves as totally independent in our analysis of the text. Ito naman po, sabi rito, wag naman na totally independent ka. Meron tayong Bible study. Ganun kahalaga yung Bible study. Nakakapakinig ka ng mga insights galing sa iba't ibang mong kapatid. Kasi mahirap din po, nag-aaral ka rin lang mag-isa. Hindi ka pa rin kung ano ba yung insight. Kasi you have the same spirit, lahat tayo dito, at kung ano yung insight nyo, then babalansin, titingnan natin, ano nga ba talagang tama, mali pala ako, mali ako ng pangunawa, buti nandito si kapatid. So Christ is in the giving of the Holy Spirit, He has given people with the spiritual gifts to the body of Christ. One of the spiritual gifts is that of teaching. Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, and 1 Corinthians 12, verse 28. So na-mention po dyan yung prophets, apostles, teachers na binigay ng Panginoon. These teachers are given by the Lord to help us to correctly understand and obey Scripture. It is always wise to study the Bible with other believers. Amen po? So, sabi ko nga po, napakahalaga ng Bible study na napapakinggan ko yung insight na ni kapatid. Tapos merong mga questions na siya nga, last time nagpadala yung men, sabi niya, Brad Jay, paano yung, di ba Nazarite si Samson? Paano yung pinatay niyang mga Pilistino nung kinuha niya yung panga nung donkey? Patay yun, o kaya paano yun, bawal lang mga Nazarites dumikit sa patay. So, maganda na nagkakaroon ng ganong mga tanong po. So, as sabi po rito, it is always wise to study the Bible with other believers, assisting each other in understanding and applying the truth of God's Word. Some people in error approach the Bible with the idea that they will depend on the Holy Spirit alone, and meron pong alone Holy Spirit alone, and they will discover all the hidden truths of Scripture. May napapakinggan po kasi akong mga ganan na, magtuturo ka nung hayaan ko ng Holy Spirit sa isang araw, kaya Monday ang turo, sa Sunday, hayaan ko ng Holy Spirit ang magturo. Hindi po ganon, kailangan pong mag-aral. Kasama po ang pag-aaral at prayer para sa Holy Spirit na bigyan kayo ng wisdom. Hindi po pwede na mag-preach yung pastor at sasabihin na lang na yung Holy Spirit, bahala na yung Holy Spirit. Hindi po ganon. So it will be, isa po siyang, maling practice or maaring mag-error talaga yon. Meron po ako ditong gusto lang i-share sa inyo. Actually, ito po ay ginamit namin nung last year nung pastor na nagtuturo sa akin. Sabi nga niya, nag-ano ka, Brad Jay, nag-share ka nag-exhort ka, sabi kayo, opo, paano ka nag-prepare ng exhortation mo? Sabi niya, alam mo na mas ang tama ay isipin mo na yung i-exhort mo ay parang thesis. Lagi mong piniprepare a month before or para mapag-aralan mong mabuti. Kasi iano mo yan sa mga kapatid mo. Ituturo mo yan. At malaking kasalanan kung ikaw ay mali ang tinuturo dahil hindi ka nag-prepare. So, sabi nga niya, para kang nandun isipin mo lagi na para kang nasa panel. Panel na ididepensa mo yung iyong thesis. So, kailangan mong i-prepare yung iyong presentation. Kailangan mong pag-aralang mabuti. So, sabi po rito, there are 3 key thoughts. Sabi po, kailangan pag nag-aaral daw po tayo, nagbabasa ng Bible, tingnan po natin to kahit hindi mahirap kasi siya ng lahatin, kumbaga. Pero kung practicein po natin, sabi po rito, observe the text. Yung text, yung scripture po, yung mga verses. Concentrate your attention to the text. Notice what is there and what is not. Read carefully, read repeatedly, read patiently, read prayerfully, read purposefully, and read inquisitively. So parang means showing interest.
Interesado ka doon sa binabasa mo. Then be accurate. Common mistakes to avoid in observation, failing to see all the details, seeing what is not in the text, or not observing accurately, reaching the wrong conclusion, assuming you already know what it says. So nakakatakot yun, yung assuming you already know what it says. So, then asking the right questions. After mong ma-observe yung text, makita mo yung mga thoughts ng passage. Sabi po rito, isagutan natin yung mga yung mga W na yan saka H. Who is taking or being talked about? What is the subject or topic being discussed? What comes before and what follows after? So, where is the activity of discussion taking place? When is the activity, na-doble pala. Why is the activity or discussion taking place? O ano yung purpose? And then, how the people involved respond. Mahalaga rin po yun, yung makita natin, paano ba nag-respond yung mga tao dito sa Biblia, kung paano nag-respond yung kausap ng Panginoong Hesukristo, paano nag-respond si Jesus Christ, siya ba'y galit, yung makita mo yung emotion. So what to look for? Yung mga words, yung mga key terms, yung mga phrases, sabi literal yan or malaman mo kung yan ba'y literal, figurative, or grammatical form. And then structure. Sabi po rito, study by paragraph, how passage composed, kasi magkakaiba po, kung maano nyo po ang poetry ng Hebreo sa Proverbs, meron po siyang style, meron po siyang pattern. Hindi po katulad nung sa Pilipino na kung paano ang poetry ng Pilipino. Makikita nyo po ang Hebreo na wise man, then wisdom, then after na mayroong contradicting foolish man, lagi pong ganon. Then atmosphere, yung tone, ma-feel natin, yung habang binabasa natin, ano yung tone ng mga tao that time, sila ba'y talaga interested sa Sermon on the Mount, ano yung mga reaction ng mga tao nakaupo doon, yung mood, yung spirit of the passage, and emotional responses. And then last, literary form. So malaman natin kung ito bang Book of Genesis is narrative or discourse? Ito bang Book of Romans is discourse or poetry? So alam naman natin yung narrative, katulad ng Book of Acts, Book of Genesis, so discourse, so ito po yung may mga doctrines, Book of Romans, mga sulat ni Paul, and then poetry, nandyan yung Psalms, nandyan yung Job, it was a poetry po on Job, and then prophetic, so nandyan yung Ezekiel, at saka yung mga Daniel, at saka Revelation, So, then after nito, kung kasi may kasunod po yan, after lang nito, makikita natin na tsaka lang natin may interpret po yung Bible. And then we will apply yung last So, ito napakalaking bagay po itong mga na-mention pong ito para pag-aralan natin, lalo sa Bible study po, kahit sa Joint BS. So, dako na po tayo sa conclusion. God-centered life is one that revolves around the character of God. Kung ang tao ay talaga nakasentro ang Panginoon, sabi po rito, ay yung decision ng tao na yon. So decision in life are made from the center. Si Jesus Christ ang center mo, so lagi ang decision mo nakabali sa Panginoon. Ano sinasabi ng Panginoon? Based upon that which is pleases or displeases God. Building life in Jesus Christ founded in obedience and put in practice to God's word, which calls for repentance, rejection of salvation by works, and trust in God's grace to save through His merciful provision. And lastly, the proper way to study the Bible is to prayerfully and humbly rely on the Holy Spirit to give us understanding. Study verses in their context, recognizing that the Bible explains itself, and respect the efforts of other Christians, past and present, who have also sought to properly study the Bible. Amen po. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Panginoon, dalangin po namin, kahit po sa 3 puntos lamang po na ito, Lord, na maumpisa namin, Panginoon, ang taong 2026 ng tama, Panginoon.
At Lord, patuloy nyo kaming samahan hanggang sa susunod, hanggang matapos ang taon na to, na matapos namin ng maayos, mas matured, mas malakas ang aming buhay espiritual. Nawa Panginoon, na sa amin pong mga kapatid na nakikinig sa online, nawa Panginoon na makasama rin po namin sila, nandito man sila sa Qatar, Panginoon. At nawa rin po, Lord, na patuloy na lumago kami, ang bawat isa rito, Lord God, dalangin po namin ang kalakasang spiritual, Panginoon. Kayo lamang po ang aming itataas, wala na pong iba. We love you, Lord. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen.